Sa nakaraan nating kwento nakita natin paano kinalaban ng ating bida ang Spirit Beast sa Medicine Garden pero pinapakita ng Spirit Beast na kahit nung gagawin ng ating bida ay parang di daw ito tatalab sa kanya. Kahit na malapit na rin maisagawa ng ating bida ang binabalak nitong atake para sa Spirit Beast chill parent itong Spirit Beast sa kakayahan nito. Kaya naman din ito in-expect ang mga pangyayari na lubos nitong kinagulat dahil sobra itong nasaktan sa ginawa ng ating bida. At makikita natin na sobrang lakas nga ng nagawa ng ating bida at nakagawa pito ng malaking butas sa kalupaan sa impact ng atake nito. At hindi lang yun, nagawa pa ng ating bida na subukan kung matatim nito ang isang Ancient Spirit Beast. At sa hindi inasahang pagkakataon nagawa nitong mapasubmit ang isang Lord of Chaos ang Spirit Beast na ito. Bigla naman tinawag ni Uncle Meng ang ating bida na nasa baba ng butas na nagawa nito sa pagkaatake. Agad naman napating ang ating bida kay Uncle Meng dahil sa pagtawag dito. At dali-dali naman din bumababa si Chen at nagugulat nga ito ano daw itong malaking butas na ito at saan nga daw ito galing. At makikita naman natin na ating bida na tinatago muna nito ang Spirit Beast at nagugulat naman itong Spirit Beast sa mga nangyayari. Aligaga naman si Chen nagsalita na may nakita siyang patay doon na si Yunhao daw at nasaktan daw ba ang ating bida nito. At pumunta daw sila sa manggagamot. At hinawakan ng ating bida ang balikat nito at waf daw itong mag-alala pa sa mga nangyayari at okay lang daw namatay si Yunhao. Dagdag pa ng ating bida na isa daw itong taksil sa pamilya kaya nga di pwedeng manatili ang mga ganun daw na tao sa kanila. At sabi pa ng ating bida ngaon daw nakikita ng ating bida na sobra itong nagtrabaho ng mabuti kaya naman daw ito daw si Chen. Magiging Yunwo na daw ito at parte na talaga ng pamilya. Kaya nga di maiwasan ni Yunwo na matuwa sa mga naririnig nito at namula pa ang pagmumukha nito. Ito naman agarang lumuhad at nagbigay galang sa ating bida at nangako na maglilingkod daw ng tapat kaya makikita sa pagmumukha ng ating bida na sobra itong natutuwa. At bigla naman nakaramdam ng kakaiba ang ating bida sa katawan nito kaya napaubo ito. At napatingin din sa ating bida ang Spirit Beast dahil napansin din ito na sobrang napagod nga ang ating bida. Ganon din naman ang sinasabi ng ating bida sa isip nito na napasobra daw siya ngayon sa paggamit ng mga teknik na hindi pa daw kinakaya ng katawan niya sa kasalukuyan. At nasabi na lang ng ating bida na bumalik ito sa Medicine Garden at protektahan niya ito sabi kay Yunwo, agad naman itong pumayag agad. At dumating na nga ang araw ng pinakahihintay ng Lin family at ito na nga ang duel ng dalawang pamilya. Makikita na nga na sobrang dami na ng mga panauhin sa loob ng arena para makita ang natatanging duel ng dalawang pamilya. At agad na ngang pinatunog ang hudyat na magsisimula na ang duel ng dalawang pangkat. Agad naman tinawag ng isang announcer sa stage ang mga magdudul sa araw daw na ito, at una nito tinawag si Lin Beihua kaya nagsigawan din ang ilang tao para magbigay ng suporta rito. Kaya nga agad-agad itong tumugan sa tawag at ito ay naglalakad na pataas sa stage. Nang ito ay nasa itaas na ng arena bigla naman itong pinag-uusapan ng mga manunood na bagay daw talaga ito para maging next na leader ng Lin family. Kaya nga sinasabi ng ilan na di daw magtatagal ang laban nila, at ito daw ang magiging tandiyag sa buong lugar nila at magiging podo sa buong bansa nila. At ang announcer ay tinawag naman ang kaharap nitong si Lin Beihua walang iba kundi ang ating bida. Pinakita naman ng ating bida ay nawala na agad siya. Tabi ng mga kasama ito at natatawa na lang sila na alam nilang may binabalak na naman ang ating bida dito. Bigla naman pinag-uusapan ng ating bida na wala daw ito sa duel nila at tuluyan na daw itong natakot at umalis bigla. At nasasabi pa ng iba kala daw nila ay wala itong kinakatakutan at malakas daw ito gaya ng kumakalat na balita di naman daw ito totoo malaking duwag daw ang ating bida. At tuwang-tuwa naman si Lin Beihua at nasasabi nito na totoo palang din na daw ito pumunta pero daw kahit nandito daw ang ating bida di pa rin daw magbabago ang kakalabasan ng laban nila. Bigla naman itong in-extend ang kamay nito sa Yun family at kinukuha ang katibayan na sa Lin family na daw ang Medicine Garden. At ginulat ng ating bida ang ginawa nitong entrance sa stage dahil inapakan nito ang kamay ni Lin Beihua at mangiyak-ngiyak pa ito sa sakit. Paasar pa ng ating bida na. Pasensya na daw akala nito isang aso daw ang tumatahol at kamay daw pala din ang nagawa nitong maapakan. Kaya nga sobrang galit na galit itong si Lin Beihua sa ginawa ng ating bida dahil napahiya rin ito sa ginawa ng ating bida.
Agad naman dumating ang anuser at aakma nitong tutulungan si Lin Beihua na tumayo kaso agad naman itong nagalit at di daw niya kailangan ng tulong. Kaya agad na nitong pinalayo ang mga kalahok at mag-ready na daw sila at magsisimula na ang kanilang duel. Handa na daw ang lahat kaya tumahimik din ang uong Kapaligira and dahil ito na ang kanilang kinahihintay. At yung andar na naman ang kaiabangan ni Lin Beihua at agad nitong hinahamon ang ating bida na ibuhos daw nito ang lahat at wag daw siyang ipahiya. Okay talaga ba eka lang ng ating bida? At nagseryoso na ang ating bida wag na daw maraming Saturday ito at pagbayaran daw nito ang ginawa niya kay Zuan. Sa paghandyat ng announcer bigla naman sumugod ang ating bida papunta kay Lin Beihua at wala na itong sasayangin na pakakataon. At habang sumusugod ang ating bida mag-ready na daw nito pagbayaran ang lahat may kasama pang interest. Agad naman itong nag-react sa sinabi ng ating bida at isa lang daw bulate ang ating bida, manahimik daw ito at ready na rin ito na aataki sa ating bida. Kaso agad naman nakapag-launch ng attack ang ating bida ito ang nauna rito at tanggapin daw nito ang atake niya. Kaya nga agad itong tilapon sa lakas din ng impact ng atake ng ating bida. Pinakita naman ang seryosong pagmumukan ng ating bida na handang-handa na talaga ito kahit anong mangyari magtatagumpay ito. Nagsigawan naman ang mga nakakita sa pangyayari dahil napaka-imposible daw ang mga nasasaksihan nila. At hindi lang nanataman ito ng atake ng ating bida ito ay nagpagulong-gulong pa at nadagdagan ang kahihiyan nito. At may sumigaw din na pag nahulog daw ito sa arena matatalo na daw ito kaya naman habang gumugulong ito nagawa naman nitong hugatin ang espada nito para. Kaya nga nagawa na nito makuha ang balance nito, na makikita na nahirapan din ito sa atake ng ating bida. Halong inis at pagod nga ang pinapakita ni Lin Beihua sa pagkakataon na ito na tila may binabalak na itong gawin. Nasabi na nga ni Lin Beihua na, di daw nito inasahan at tinatago lang daw ng ating bida ang totoong lakas daw nito. Pero kahit daw tinatago pa ng ating bida lakas nito wala pa rin daw itong magagawa habang inaalis ni Lin Beihua ang benda ng hawak nitong bagay. Tuwang-tuwa pa ito na pinalalandakan ang hawak nitong isang uri ng sandata. At pinakita na ni Lin Beihua ang sandata nito at unti-unti na nitong hinuhugot ang espada niya. Pagkalabas nito ang espada niya ito pala ang Purple Frost at lumakas ang aura nito at namay parang malakas na kidlat. Bigla na lang tumahimik ang kapaligiran pagkatapos nilabas ni Lin Beihua ang sandata nito. Pinakita na ang dalawa sa arena at makikita ang matinding atmosphere. At pinag-uusapan ng iba na tahimik nagbulong-bulungan pinag-uusapan nila ang hawak ni Lin Beihua. At ito daw ang sobrang tinetreasure ng Lin family at naririnig din ng patriarch ng Yun family na sa pagkakataon daw ngayon di lang daw Medicine Garden ang pwedeng mawala sa Lin family pati raw ang ating bida. Kaya naman lubos itong nag-iisip ano ang dapat gawin. Pero sabi nito na wala daw mangyayari di maganda may tiwala daw ito sa ating bida. At tumatawa si Lin Beihua at nanginginig na itong gamitin ang espada niya. Nag-ready na nga ito habang nagre-ready ang Medicine Garden at ang buhay daw ng ating bida ay makukuha daw nito at di na daw matatagal pa. Agad na nga itong sumugod at di na daw papatagalan ni Lin Beihua ang paghihirap ng ating bida eka nito. Sobrang bilis nga ng pangyayari at agad itong nakapunta sa ating bida at inaslash niya ito ng mabilisan na dinamalayan ng ating bida ito. Napuno ng makapal na usok at di malaman ano na ang nangyari sa ating bida. At makikita naman ang katuwaan sa pagmumuka ni Lin Beihua na parang nakikita na nito ang maganda resulta. Lahat nga sila na nasa panig ng ating bida ay nagsisigaw na ano na nga daw ang nangyari dito. Ang patriarch ng pamilyang Yun hinarangan si Uncle Meng wag daw itong padalos-dalos eka nito. At okay nga lang daw ang ating bida eka niya pero nandun pa rin ang pagkakaba ni Uncle Meng sa mga pangyayari. Makikita nga natin ang kabuohan na agad palang nakaiwas ang ating bida at nasa eri ito na walang kamalay-malay ang iilan sa mga pangyayari, sa sobrang bilis nga ng ating bida. Pagkalapag nga ng ating bida pagkatapos nitong makaiwas tiningnan din ito ni Lin Beihua na nakaiwas po do pala ito eka niya. At nasasabi pa nga nito na sige nakaiwas ka dyan sa ataking yun pero ang susunod makakaiwas ka pa kaya eka niya habang tumatawa. Kaya naman sumugod ulit ito sa ating bida kasabay ng hinanda nitong atake at ang ating bida ay nakatayo at pinagmamasdan ang parating na Lin Beihua. Basic nga lang sa ating bida ang ginagawa nitong atake at nagugulat din si Lin Beihua sa pinapamalas na bilis ng ating bida.
Di pa rin tumitigil si Lin Beihua pero parang isang batang nasuswing lang ito na madaling naiiwasan ang ating bida. At napapansin na agad din ng ating bida habang sa pag-iwas nito sa atake ni Lin Beihua hinihigop ng lagayan ng Heaven Sword ang mga energy nito. Wala ngang kaalam-alam si Lin Beihua sa mga nangyayari kaya sugod pa rin ito ng sugod sa ating bida, kaya nasasabi din ng ating bida na nadodominant daw nito. Ang espada ni Lin Beihua ibig sabihin lang mas highest artifact daw ang gamit ng ating bida kaysa sa treasure ng Lin family na gamit-gamit daw ni Lin Beihua. At bigla naman nadismaya ang ating bida at yun na lang daw ba yun ang makukuha nitong energy kala daw nito aabutin daw ng isang araw para madrain yung hawak ni Lin Beihua pero nararamdaman daw ng ating bida na paubos na daw ang energy nito, at napansin naman ni Lin Beihua ang reaksyon ng ating bida kaya nagulat din ito. Kaya imbis na maanalisa nito ang mga nangyayari ininas pa ito sa postura kasi ng ating bida at din ito napansin na wawala ang energy ng espada niya. Kaya nga ang nasabi na lang ni Lin Beihua tama na daw ang paglalaro at confidence pa itong mapapaslang daw ang ating bida. Ano daw pinagsasabi ni Lin Beihua eka ng ating bida kailangan pa daw ba niyang umiwas-iwas daw sa atake nito? Kinabahan naman si Lin Beihua sa ginawa ng ating bida at sobrang bilis daw nito kaya di na ito nakakilos pa. Agad ngang nakapunta ang ating bida sa harapan ni Lin Beihua at nahawakan niya agad ang kamay nito kaya sobrang kinagulat niya ito na blink of AI nandito na daw sa harapan niya ang ating bida. Sabay pilit sa kamay ito na tila nag-crack ang mga buto nito kaya nabitawan niya ang espada at naghihiyaw sa sakit si Lin Beihua. Di lang pinilipit ng ating bida ang braso nito tinadyakan pa niya ito at sobrang nagsisigaw na parang bata si Lin Beihua sa sakit. Habang kinuha din ng ating bida ang espada nito. Pagkatapos nitong sipain at makuha ang espada ni Lin Beihua damustansya ang ating bida at mukhang may pinaplano itong gawin. At ang ibang angkan ng Lin family ay ang iba kinakabahan at iba nagagalit ang espada daw ng Lin family nasa kamay daw ng ating bida na at di lang daw yung nagawa pa daw na mabarag ang buong kamay ni Lin Beihua. Sarkastikong nagsalita naman ang ating bida at sinasabi nito na ang hawak daw nito ang pinagmamalaking treasure daw ng Lin family at isa din daw ito sa makukuha niya kapag nanalo daw ito sa duel nila eka ng ating bida. At inapakan at tinutukan ng sariling espada ang kawawang Lin Beihua na nakahilata sa arena at nasasabi pa ng ating bida na wala na daw mapapikito bang bago si Lin Beihua. Pinakita naman si Lin Beihua na nahihirapan sa ginawa ng ating bida rito. At may naalala na naman si Lin Beihua 3 taon na daw ang lumipas ang feelings daw na naaapakan at minamaliit ganito na naman daw. Same ang pagkakataon kung paano daw ito natalo at napahiya ng sobra sa harapan ng maraming tao ang pagkatalo daw ni Lin Beihua sa ating bida. Sobrang ang pinipraise ang ating bida sa mga oras na yun at sinasabi ng karamihan na wala na daw papantay sa lakas ng ating bida. At naalala din ni Lin Beihua ang ginawa ng kanyang ama na kahit ginawa nito ang lahat wala pa ring silbi siya sa mata ng kanyang ama at nagawa pa itong sampulina at sisihin sa mga nangyayari. Kaya simula nun lubos na nitong nadamdam ang mga nangyari sa buong buhay nito na kailangan siyang lumakas para magustuhan lang siya ng kanyang ama. At ngayon daw papakita niya ang makakaya niya at wala pa daw siya sa limitation niya. Kung hindi daw ito magiging number 1 mananatili daw na useless siya kaya naglabas din ito ng red pill at may binabalak itong gawin. Kaya aakma na ito nakakainin ang red pill. Pero biglang sumigaw ang ama nito at wag daw nito ituloy ang gagawin ni Lin Beihua at alam nito ang mangyayari sa anak niya pagkatapos ito. Makain. Narinig naman ni Lin Beihua ang pagsigaw ng kanyang ama kaya medyo natigilan ito. At sinasabi pa ng kanyang ama handa ba daw sa consequence si Lin Beihua kapag tinuloy daw nito ang kanyang pag-inom ng red pill. Oo daw lalakas daw ito at double ang cultivation pero kapalit nito ang pagkawala ng cultivation at kahit maibalik daw niya ito dinado ito lalakas pa at mapipulayan lang daw ito. Ngumiti lang si Lin Beihua at sinabi nito okay lang daw sa pagkakataon daw na ito hindi na daw mapapahiya pa ang kanilang pamilya eka nito. Agad naman itong kinain na ang red pill at unti-unti may lumalabas ng aura sa katawan nito. After nitong malunok nag-boost nga ang lakas nito at sumabog ang sobrang lakas na aura niya at pinayanig ang buong arena. At laki nga din ng pagbabago silang sa lakas pati ang itsura nito nag-iba na at mukhang naging halimaw na ito at sinasabi pa nito sa ating bida. Di ako magmamayabang pero nakikita naman daw ng ating bida ang diferensya ng lakas daw nila, di na daw ito mapapahiya pa.
At ito na daw ang huling makikita ang ating bida dahil mawawala na daw ito ng tuluyan. Sinabi nga ni Lin Beihua na dinido matatalo ito na katingin lang. Tinuwanan na nga lang ni Lin Beihua ang sinasabi ng ating bida na ano nga daw bibigyan daw siya ng ating bida ng mabilis na kamatayan na sasabi ito ni Lin Beihua sa ating bida na may pagkasakrastiko. Makikita natin na sobrang lakas ng kakatawa ni Lin Beihua pagkatapos nitong ibalik sa ating bida ang mga pinagsasabi nito patungkol sa pagpalang daw ng ating bida ng mabilisan sa kanya. Labis naman nakakuha ng sitpatiya si Lin Beihua sa mga pinaggagawa nito at nasasabi ng mga nasa panig ng Lin family na nagpapatawa nga daw talaga ng sobra-sobra ang ating bida dahil, sa nakikita naman daw nila. Nanakay Lin Beihua ang kalamangan sa mga oras na ito at nonsense nga daw ang mga pinagsasabi ng ating bida kaya wag daw umasa ang ating bida na makakauva pa daw ito ng buhay sa lahat ng mga pinagagawa ng ating bida. At nag-perform na ng panibagong teknik si Lin Beihua at sobra daw fino-force ng ating bida siya na makaramdam ito ng masakit na kamatayan at ayaw na daw nito patagilan pa ngayon ang buhay nito dahil ngayon daw ay mabilis lang nito babawian ito ng buhay. Kahit ano daw ang mangyari siya peren ang uuva ng tagumpay. Tuluyan nang sumugod si Lin Beihua sa ating bida na sobrang bilis at nagnangalit ito sa galit na gustong matapos na ang ating bida ng mabilisan. Naunawaan naman ng ating bida ang situation niya dahil di na nga biro ang pinapakitang hiram na lakas ni Lin Beihua na susugal nito ang kanyang buhay para lang makamtan ang tagumpay nito. Kaya seryoso naman ang ating bida na nag-counter attack rito. Makikipagsabayan na nga ang ating bida kay Lin Beihua dahil naramdaman na din ng ating bida ang pambihirang lakas na pinapakita nito, na tila di na makikipaglaro ang ating bida at seseryosohin na niya ang kanilang laban. Nag-clash na nga ang kanilang mga atake at makikita na seneseryoso na ng ating bida si Lin Beihua. Buti na lang nagamit ng ating bida ang Frost Sword ng maayos at pinagyelo niya si Lin Beihua at makikita nga natin sa salpukan ng kanilang atake ay lamang peren ang ating bida. Pinakita naman sa malapitan ng di makagalaw na si Lin Beihua at di ito magawang makawala sa ginawang atake ng ating bida. Sobra-sobra nga ang ginawa pala ng ating bidang atake at nag-all out na rin ang ating bida at lumipas ang ilang minuto di peren nagawang makawala si Lin Beihua at lahat ng mga nasa labanan na nanunood sa kanila. Ay sobrang nagulat sa mga nakikita nila. At lumapit ang ating bida at mukhang tatapusin na ng ating bida si Lin Beihua at nagre-ready na ito ng atake. Nirelease na ng ating bida ang atake nito kay Lin Beihua at parang isang lasamin ito na unti-unti na itong nadudurog at sabi pa ng ating bida na diba sinabi daw niya na bibigyan niya ito ng mabilis na pagkamatay daw. At natutuwang makita ng ating bida ang mga nangyayari at ginawa lang daw niya ang pangako niya. Di na nakikita ng mga madla ang mga ginagawa ng ating bida at di sila nakakapring salita sa mga nakikita nila at sobrang katahimikan ang mga nakikita nila. At di na nilang mapigilang magsisigaw sa mga nangyari kay Lin Beihua at nawala nga daw ito sa mga mata nila at grabe daw na namatay ito ng ganun kaya pati katawan nito nawala, kaya sabi nga ng iba yun pala daw. Ang sinasabing mabilisang kamatayan. Paano daw nangyari yun na mas lamang podo ang ating bida sa mga nakikita nilang kalamangan dapat daw ni Lin Beihua dahil sa lakas nito na isa ng halimaw pero ginulat daw sila ng ating bida. May isang individual naman nagsisigaw at umiiyak sa likuran ng ating bida pagkatapos nitong mapatay si Lin Beihua at nilingaw naman ito ng ating bida dahil sinisigaw rin ito ang pangalan ng ating bida at bakit daw niya pinatay ito kaya magbabayad di daw ang ating bida ng sariling buhay nito. At paglapit nga nito sa ating bida nakakatawang sinasabi nga ng ating bida na ang duel daw sa pagitan nila ni Lin Beihua. At wala daw siyang nakikitang masama sa ginawa nito sa kanyang anak ito palang kausap ng ating bida ay tatay pala ni Lin Beihua ito. May mga alagad na rin itong nagpunta sa tabi niya at makikita na sobrang nanghihina ito sa pangyayari sa niyang anak, at pinapatahan na nga ito ng kasama nito na wala na daw silang magagawa at ito daw ay tradisyon nila at legal naman daw ang duel na nangyari. Wala na nga itong magawa at nag-iiyak na lang at kahit di nito matanggap ang pangyayari. At kahit di nga kagustuhan ng tatay ni Lin Beihua binati peren niya ito ano daw ang napag-usapan sa duel at ibibigay daw nila mga napag-usapan at din aman nagsisilita ang ating bida at nakatitig lang sa dalawa.
Nagsalita na nga ang ating bida sa kabila ng mga naririnig nito at nasabi ng ating bida na ngayon daw na tinatanggap na ng Lin family ang pagkatalo nito dinado nito mahihirapan pa magpaliwanag pa at habang winesiwas ng ating bida ang espada ng Lin family at Matt Aim team naman nakikinig lang ang mga nasa paligid nito. Binigyan naman ng pansin ng tatay ni Lin Beihua ang Purple Frost Sword dahil tinatanggap nila ang pagkatalo pero yung espada daw ay pwede daw mapag-usapan daw muna eka nito habang nanganginig na boses. Agad naman nilapitan ito ng ating bida sa mga pinagsasabi nito at tinutukan ito ng Frost Sword sa leeg nito habang sinasabi ng ating bida na, ang Purple Sword ay kailangan daw ng tamang bayad para dito. At nasabi pa ng ating bida habang nagre-release ng malakas na aura at sinasabi at tinatakot ito na dinaman ito naghahangad ng malaki okay na daw ang lower king rank na medicine at 100,000 silver banknote eka ng ating bida at nabibigla din ang mga nakakakita sa paligid. Bigla naman sumigaw ang uncle ng ating bida at sinasabi wag daw. Dahil ang price ng Purple Frost Sword ay mas mataas pa daw sa sinasabi ng ating bida at 10 beses na ginto ang halaga nito. At sa espada naman sobra-sobra daw ang price nito di daw pwedeng 100,000 higit pa daw na 3 milyon ito, at nakikinig lang ang ating bida rito. Nagsalita naman ang tatay ni Lin Beihua totoo daw bang 100,000 silver banknote at lower king medicine lang daw ang kailangan ng ating bida at wala na daw bang iba. At sumangayon ang ating bida yes daw yun lang daw wala nang iba at tuwang-tuwa pa ang ating bida na sinabi yun. Mabilis namang sinagawa ang bayaran para sa mga sinabi ng ating bida at bilasan para kunin ang kulang sa hinihingi ng ating bida. At totoo daw ang lahat ang deal ay deal kaya naman hinagis na ng ating bida ang espada papunta sa Lin family. Agad naman nasalo ng tatay ni Lin Beihua ito. At salamat naman daw at di kinalimutan ng ating bida ang mga sinabi nito at totoo nga daw. Tutal wala naman nang gagawin ang ating bida rito tapos na daw ang duel at okay na daw ang lahat makakaalis na daw sila kaya naman agad ding umalis ang ating bida. Sobrang bango nga nag-supremacy ng Feralde. Sa gusto nga ng ganitong scents na oil base na tatagal ng almost 5 hanggang 8 hours ang effects at talagang mapapalingon kaninong amoy na yun available na nga sa ating TikTok shop nilagay ko na nga sa may ibaba ang link pag gusto nyo rin umorder. Abangan tuluyan na ngang natapos ang duel ng ating bida kay Lin Beihua at aabangan nga natin na esbadang Forced Sword ay nawasak na lang ito ng biglaan. At aabangan pa natin na may binigay ang ating bida na gamot kay Zuan at nabigla nga ito. At aabangan pa nga natin na nasabi ni Zuan ay lubos daw itong makakatulong sa kanyang lakas na maibalik kaya naman kung gusto pa nating malaman ang mga susunod pang kaganapan maaari tayong mag-like or mag-comments at huwag kakalimutang mag-subscribe at i-bell all para updated always sa mga parating nating uploads. Muli maraming salamat sa suportang tunay.